Okay, na batid natin no, na hindi matatawaran itong credentials ni Senadora Lacson at siya'y dati ring PNP chief. Handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong kanyang mga binabanggit? Tama. Alam mo, ang gandang punto na yun. Alam mo kung bakit? Kasi check din natin. Check din natin si Lacson. Baka naman gusto lang niya makisawsaw. Kasi, I'm not against Lacson, okay? I'm not against or for Lacson. The point here, dapat tayo maging maingat. Kasi, kung tayo magiging critical thinker, ika nga, ang tahimik ni Lacson dati. Mula nung natalo siya. Diba? Pero ngayon, malapit na eleksyon, nag-iingay na naman siya. Ano kaya ang gusto niya? Kunin siya ng administrasyon para sa slate nila? Maging independent, kaya mas maingay, mas maganda? Kasi kung hindi rin naman niya ilalabas yung witness, it's easy to accuse, to invent accusation. Di ba? If there is no evidence, it's easy. Oh, hindi, may nagsabi sa akin. May puting ahas ako. Ang daling magsalita ng ganun eh. Kung hindi mo kayang ilabas at ipakita yung, kasi sinasabi niya meron daw siyang informant na ganito, di ba? Bakit hindi niya ilabas? Yun ang tanong natin yan. Tama yung tanong ni tuloy natin. Issue ngayon, no? So, yun, second contempt daw, and then from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam nyo, dati naman akong galing dyan sa kamera. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan, samantalang si Maharlika naman ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. At ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay meron kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kino-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luristro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-sequitur conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng anong ebidensya. So malinaw po talaga yan, na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa pulveronic video na yan. So sir, dapat doon sa statement mo kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, alam naman natin, yung whatever unexplained increases, pwedeng i-attribute to corruption, di ba? I mean, for a public official at least.
So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang hihinging mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3.5 taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1.5 bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila ang kanilang asta, para ako'y taong gobyerno pa, 3 taon na ako wala sa gobyerno. Kaya nga sinasabi, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil 3 taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na linabag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Benton versus Lurie Committee. Sir, last point na lang. Recently dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around. Anong tingin nyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist I the will order to file. bring you here? I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha ka nila dito. Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa court, it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sir, safe to say, hindi ka na atin sa hearing. Ano, safe to say na? Hindi na po kayo atin sa hearing. Ay, pinaaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Hayaan ko magdesisyon ng hudikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. Thank you, sir. Maraming salamat. Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at meron pang isang kaibigan na Chinese national din o Filipino-Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya. Naku. Kaya doon siya humihingi ng tulong. Sa mga... May inner circle pala ang pamilya. Nako, yung mga... Sa bagay, di ba? May picture ngang nilabas si Topacio. Etong picture na ito, ang kasama, di umano ha? According to that picture na nilabas ni Topacio, ay yung pinaka-leader ng Pogo. At hindi isang picture. Talaga magkakabarkada sila. Yung picture, hindi yung picture na... Kasi may mga picture na nagpa-picture lang. Pwede naman ganun eh. Kahit kaaway mo, pwede ka magpa-picture sa kanya, di ba? Pwedeng ganun. Kasi yung mga lumalabas na dating mga picture, di ba? Dinadawit si Pangulong Duterte na mga picture. Yun halatang nagpa-picture lang. Pero kasi yung picture na pinakita ni Atty. Topacio, hindi lang yung nagpa-selfie. Yung picture niya, talagang halatang barkada moments. Eto kaya yung inner circle na sinasabi ni Lacson? Nako. At bakit kilala si Guo? Isipin niyo mabuti to. Bakit kilala si Guo? Tapos kilala yung first family. Anong involvement nitong tao na to? Kaya ako, I doubt kung ilalabas ni Lacson yung tao na yan. I doubt. Pero kung para talaga sa bayan at katotohanan, dapat pilitin ni Lacson yung kaibigan niya na magsalita.
Di ba? Hindi yung puro kwento lang. Pero yung impormasyon na yan ay ipapaubayan niya sa mga senador kung gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Yan ang tanong dyan. Isa pa yan. Kung talagang interesado ang mga senador na malaman ng katotohanan, abay dapat imbitahan nyo si Lacson. Imbitahan nyo si Lacson, sa tingin ko naman papayag yun eh. As a resource person, imbitahan ninyo yung mga sinasabi ni Lacson, di ba? Kung if you are really for the truth. Di ba? Kasi kay Ontiveros to eh. Ontiveros, if you are really for the truth, tawagin mo si Lacson. Ipatawag mo si Lacson. Ipatawag mo yung nagbigay na impormasyon na yun. O hindi mo kaya si Lacson. O baka naman, you're not really for the truth. Baka naman you're for Duterte lang. Ha? May misyon ka lang na siraan ng mga Duterte. Which is really obvious right now. Na ganun ang motibo mo, Ontiveros. Di ba? Yan, sa tingin ko nangyayari. Malaking katarantaduhan talaga eh. Pero as we speak, Mean, wala pang reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros at maging sa ilang mga senador dyan. O, tingnan mo. Wala pa. Ito? Wala pa, Alex, pero Yun. ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Go ay itinakda na sa Martes. Tingnan mo. Sa Martes daw itutuloy. Pwede mo naman ipatawag ang aga-aga pa ngayon. Patawag mo si Lacson, patawag mo yung bakit hanggang ngayon wala pa? Ontiveros, yung sarsuela mong hearing, obvious na obvious ka. Diba? Hindi natin alam kasi malay nyo sarsuela lang to. Kasi tandaan ninyo, agawan ito agawan ng power ito kung sino masusunod, kung yung kapulisan, yung korte, kasi tandaan ninyo bailable yung sa court, pero bakit ganito ang treatment? Ibig sabihin ng bailable somehow medyo mahina. Ibig sabihin hindi ganun kalakas yung kinaso sa court kasi kung bailable. Ngayon, eto namang sa immigration, pumapalag sila, sa kanila daw hindi bailable, and yet wala sa kanilang custody. Di ba? Tapos eto namang Senado, hindi natin alam if really seeking for the truth itong si Ontiveros kasi committee niya yan or seeking to pin down the Dutertes, di ba? Para maidiin lang itong mga Duterte sa kanyang political plan, di ba? Kasi alam nyo, wag tayong baka kasi mamaya ang focus lang natin si Tambaluslos lang ang lalaban dito kay BP Sara Duterte Tandaan natin yung mga pingtae, yung mga pingklawan diyan, nagfo-form na naman sila, may papalakad-lakad na naman silang nalalaman, pasinisinihan pa silang nalalaman. Akala mo naman interesado sa kanila yung mamamayang Pilipinos. Wala nang interesado sa mga komunistang kakampi ninyo at kaalyado ninyo. Kayo na lang mga komunista yan. Pero wala. Itong mga pingklawan na ito po ay talaga mga supporter ng makakaliwa din At kayo mga pingklawan, makinig kayo mabuti. Umi-eksena pa kayo. Kasi posible lang din diversion Diversion ito, tapos eventually ang tumakbo din magkaroon ng kasunduan between Ontiveros and Leni Robredo. Sila ang tumakbong tandem, di ba? Posible, hindi natin alam. Kasi maaaring si Tambaluslos, alam naman natin, talunan yun. Maganda nga kay Tambaluslos, isama niyang vice president yung silang dalawa ni Zaldi. Diba? Para malaman natin talaga kung ano ang pananaw ng taong bayan dito sa dalawang to. Malay mo, nakatuon tayo doon, tapos ang tatakbo pala ito si Ontiveros, di ba? Kasi ganyan ang diskarte nila Pinababayaan nila magbanatan ng mga Duterte at sa mga Marcos. Tapos para sila ang malinis kuno, di ba? Kaya ngayon, ang motibo nila, kasi siguro, ito lang tansya ko, naisip ko na sinasabi siguro ni Ontiveros, wala namang kwenta itong kandidato ni Marcos Yung si PI, wala namang si People's Initiative. Wala namang kwenta Ang importante dito ngayon ay maidiin natin ang Duterte dahil malakas. At the moment, ika nga, nagkakampihan tong kalaban. One motive, one goal,
And that is to bring down the Duterte. After bringing down the Duterte, tayo na maglaban. 'Di ba? I think, kung ikukumpara mo naman yun, kahit papaano, may laban nitong Pinklawan dito kay Tambaluslus. Kaya yan tandaan ninyo. Kaya yung perspective na yan, huwag nyong kakalimutan. Baka mamaya, iniisip lang natin lagi, si Tamba. Yung mga Pinklawan na yan, tuso yung mga animal na yan. Ito si Ontiveros, di natin alam ang motibo niyan. Kaya nga pilit nilang idinidiin ang mga kandidato ni Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Pinalalaki yung issue ng Pogo, pinalalaki yung issue ni Mayor Guo, yung pagtakas ni Mayor Guo, lahat-lahat pinalalaki at gusto nilang ilagay sa mga Duterte, isisi sa mga Duterte kahit, isipin nyo to kahit ang nagbibigay ng VIP dito kay Alice Guo ay ang gobyerno ni Marcos. Mantakin mo. Hindi kaya yun yung kapalit doon sa alok ni Mayor Guo? VIP treatment? Hindi natin alam. Kaya nga, kailangan tayo mapagmatsyag. Tayo ay talagang bantayan, ho. Si Ontiveros, alam natin ang galawan yan. Galawan yan talaga ng mga babaeng wala akong binanggit, wala akong sinabi. Naalala ko tuloy yung mga babaeng gustong mang-agaw ng asawa eh. Hindi kasi may mga kilala tayong ganyan, may mga babaeng gusto mang-agaw ng asawa, mga manipulative, mga gagawin ng lahat para ma-impluwensyahan niya yung asawa at sabihin, hiwalay mo na yung asawa mo, ha? Hiwalay mo na kasi ako mas masarap o kaya mas hindi ka iniintindi ng asawa mo, di ba? Ganyan diskarte. Di ba? Kaya dinidiin nila yung asawa. Hindi kaya wala ko sinasabi tungkol kay Ontiveros. Yung analogy lang na gano'n ang diskarte na naninira para pumunta sa kanya ang tao o pumunta ka sa kanya yung asawa. Yun yung analogy. Wala ko sinasabing gano'n siya. Ha? Bahala kayo. Gago! Basta ang sinasabi ko lang, baka gano'n ang style niya. Sisiraan niya na sisiraan ang mga Duterte, sisiraan si VP Sara Duterte para pag siya na ang tumakbo, mukha siya ang talagang malinis na malinis. Yeah? Maagaw niya ngayon. Yeah? Hindi natin alam. Kaya kung ako sa inyo, ilagay nyo na yung comment nyo dyan at i-share tong video na to. At kung pwede, mag-subscribe na rin po kayo para kumalat yung mga ganitong video. Maraming salamat po. Ako po si Banat Ba. The next performance will start momentarily.